Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.
Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good Good morning, morning. mga kapatid. Nakatutuwa ang Panginoon sa isa na namang araw na kanyang ibinigay upang tayo po'y magkasama-sama at muling makarinig ng kanyang banal na salita, mga salitang kailangan natin araw-araw pagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating puso at kaluluwa. Ngunit bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Basahin ko muna ang ating word for the day, for the week, no? Jeremiah 8:4 sa Good News Bible. The Lord told me to say to His people, when someone falls down, doesn't he get back up? If someone misses the road, doesn't he turn back? Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Tama sa ating pag-aaral ngayong umaga. Yes, yeah. Opening prayer. Okay, mga kapatid, handa nating mga sarili. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat muli mabibigyan ng kahalagahan ng iyong mga salita na ibibigay mo sa amin sa oras na ito. Sa tulong ng banal na Espiritu, Lord, at sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan, we give glory and honor to your name.
10 ng aking mga kapatid na ngayon sumusubay sa live streaming. Narito po ang iyong mga lingkod at hinahanda ang aming sarili upang muli, Lord, ang katibayan ng kapangyarihan ng iyong banal na salita ay mamumukod sa umagang ito. Humihiling po kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na muling lukuban kami at ihanda ang aming sarili, body, soul, and spirit upang isurrender sa iyo, Lord, at maging karapat-dapat kami upang maipahayag ang iyong mabuting balita sa mga oras ito. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Mag-good morning muna tayo sa mga kapatiran natin na naka-online. Kanina pa yan, naka-tune in. Good morning, Sister Grace Sandigan Sako. Magandang umaga po. Sister Millet, good morning. Kita-kits tayo ulit, Sister Millet. Si Ites Mercado, good morning. Sister Yolanda Dalangin. Brother Ed Galletes, good morning. Brother Boyet Ceremonia. Sister Nora Kalingo. Sister Olive Caray. Brother Louis Belmonte, Sister Rosebel Katabay Hugo, Sister Nida Manigbas, Sister Maylene Aquino, Sister Sally Flores, Brother Mike and Sister Angie sa Tumango, good morning. Sister Linda Javier, good morning sa iyo, kapatid. Sister Norberto Dondoyano, Brother Mon Federe, good morning. Sister Trining, good morning. Sister Ku Escondo, purihin ang Panginoon, glory to God. Sa mga kapatiran natin na laging nag-aabang, ang aga-aga pa nakatune in na sila at nananalangin para sa araw na ito, para po sa ating lahat. Sister Rita, how are you? Good morning sa inyong lahat, diyan sa ating prayer group, diyan sa Quezon City. Sister Marilyn Arellano, good morning. Sister Carmen Sebastian, Sister Judith Anaki Cruz, ito ang mga kapatiran natin na palagi makikita mo ang kanilang pangalan, nanonood at nag-aabang na. Sister Sally Hugulyon, Sister Victoria Alangilan, Sister Marina Magpantay, si Mami Selly Heron Adon, purihin na parang Sister Pepingal, Sister Nancy Colina, Sister Lorna Rosilio, good morning sa inyong lahat. Purihin. Sister Jacqueline, kumusta ka? Purihin ng Panginoon sa inyong lahat, mga kapatid. Maaring hindi namin mabasa ang lahat ang inyong pangalan, sumainyo ang pagpapala ng Diyos. At naway ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga dalangin, tulad rin namin ay ating matanggap itong mga favors at pagpapalang nakalaan naman para sa ating lahat na nakahanda at bigay ng masaganang biyaya ng ating Panginoon. Para po sa pag-aaral natin ng manifestation of God's glory, tatalakayin naman natin ngayon yung manifestation of God's glory in man's salvation. So narito po yung ating scripture. Ang ating pong scripture, marami po ito, pero sa pangunahing scripture ay babasahin ko ang awit 96 verses 2 to 3. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Purihin ng Panginoon, tunay na dakila ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin kayang ilarawan talaga ang glory ng Panginoon. Ngunit sisikapin nating ipahayag ang kanyang kagandahan, ang kanyang magiting na biyaya, ang kanyang magiting na kapangyarihan para sa ating lahat. No, ang tao kasi nagkasala Ngayon na nagbalak ang Panginoon na hindi maaari na ang tao na kanyang nilikha sa kanyang kalarawan at kawangis ay mapunta sa dagat-dagatang Panginoon, dagat-dagatang apoy. Kaya ang Diyos ay nagplano. Sa simula pa lamang, nang nilikha ng Diyos ang lahat ng ito, the universe, ay pinakadakila at pinakakakaiba sa lahat ng kanyang nilikha ang mga tao. Now, nung nilikha niya ang tao at nagkasala ang tao, lahat po yan ay glorious na ginawa ng ating Panginoon. Ngunit bakit ba nilikha ng Diyos ang tao in the first place? Oo nga naman, bakit nga ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha ng Diyos ang tao upang maihayag kung sino siya. Yung karakter niya, yung personality niya, yung splendor niya at majesty niya ay nais ng Diyos na makilala siya ng tao. God does all this work with gentle greatness, power, and love, of course.
Ang pangalawa ay nilikha ng Diyos ang tao upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian to show His mercy. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may banal na dahilan at kaya nga ito ay malulhati sa lahat ng nararamdaman at nakikita ng mga tao. Sa Genesis 1:26, makikita natin na ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong Ng inyong mga anak. Ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kalarawan niya, at upang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng tao na makontrol natin ang mundo sapagkat ito'y binigay ng Diyos sa atin. Subalit dahil nga sa kasalanan, ang kapangyarihan ito ay nakuha ni Satanas at ng kanyang dayain si Eva at si Adan. Ngunit ito'y nabawi ni Jesus Yes, ng of kanyang course. kamatayan at Yep. resurrection. Ang kalwalhatian ng Diyos ay nahayag sa kanyang nilikha, nang likain niya ang mundo. Lalo na nung likain niya ang tao, kakaiba sa lahat ng kanyang nilikha sapagkat ito ay nilikha niya na kalarawan niya at ang kalarawan niya ay magbibigay ng kalwalhatian sa kanya. We are created to exercise dominion and take control of this world, but because of ang kasalanan, ang dominion na nawala at naagaw ng kaaway ay of course natanggap na muli natin sa kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung tinatalakay natin ngayon ay ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa kaligtasan na tinanggap natin mula sa Diyos. Ang nilikha ng Diyos ang tao upang siya ay sambahin at bigyan ng kaluwalhatian. Dito sa Isaiah 43:7. Tayo ay nilikha upang magdala ng kaluwalhatian sa Kanya, upang parangalan siya, upang purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, upang pasalamatan siya para sa kanyang kasaganahan sa ating buhay, at upang purihin siya para sa kanyang masaganang biyaya. Ano pa mga kapatid, nilikha ng Diyos ang tao upang maranasan ng tao ang kadaklian ng kanyang pag-ibig. Nilikha ang tao upang maranasan ng tao ang kayamanan ng kanyang pag-ibig. Sinabi ni Jesus na walang mas dakilang pag-ibig ang maipakikita kaysa kahandaang ialay ang iyong buhay para sa ibang tao. Ito mismo ang ginawa ni Jesus. Ipinakita sa atin ni Jesus ang pinakadakilang kaloob ng pagsasakripisyo sa sarili sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Ito ay isang tapat na pangako na maging mapagbigay sa ibang tao. Sa Exodus 34:6, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsubay at pagkakasala. At sa unang 1:3-1, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos. At ano pa mga kapatid, nilikha ng Diyos ang tao at binigyan niya ng mga spiritual gifts upang maganap ang kanyang layunin o plano para sa mundong siya rin ang lumikha. Ang mga special gifts na ito ay magagamit natin. Huwag natin itong sabihing maliit lang itong nalalaman. Huwag natin i-overemphasize na wala akong alam. Lahat tayo binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon upang magamit ang mga gifts na ito at kailangan ito sa ating paglilingkod sa Kanya.
Pangpito, nilikha ng Diyos ang tao upang mahayag ang kanyang awa at hustisya to express His mercy and judgment. Sa Roma 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang awa at grasya ng Diyos ay sagana. At ang pangwalo, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang tao upang makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay isang salitang ginamit sa Biblia upang ilarawan ang walang hanggang karilagan o majesty at kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay inilarawan bilang isang makapangyarihang hari na ang kaharian ay umaabot sa buong lupa. Nilalang ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan upang makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. At pinagkalooban niya sila ng mga regalo na nagpapahintulot sa kanila na parangalan siya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Sa pangalawang Korinto 3:18, ganito ang sinasabi, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa atin ang mga muka, sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Ang banal na kasulatan ay naglalarawan ng katotohanan na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pinagkaloob ng isang natatanging sukat ng kaluwalhatian. Ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang malalakas na karagatan, ang lahat ng mga naninirahan dito, mga marilag, mga bundok, at lahat ng hayop at lahat ng bagay na pagkakasunod sa kalikasan ay ginawa ng Diyos upang ipakita ang sarili nitong natatanging sukat ng kaluwalhatian. Ang tao na siyang korona na nilikha ng Diyos ay ginawa ng may higit na dimension na tinatawag ng kaluwalhatian. So sa lahat ng mga nilikha, tayo ang crown of God's creation. We are made for the glory of God. But despite of the goodness of God at napakabanal niyang balak, layunin para sa kanyang paglikha sa tao, ang tao ay nagkasala. Man disobeyed God and sinned against God. So when man sinned against God, he fell short of God's glory. Kaya nasa dito sa Romans 3:23 na isinulat ni San Pablo, for all have sinned and come short of the glory of God. So nangangahulugan na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian kasi ng Diyos, the glory of God, yan ang pamantayan ng buhay ng tao. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang siyang dahilan ng existence ng mga tao. Kaya tayo, because of this, that we fell short of God's glory, sa ating likas na kalagayan in our natural state, ay hindi talaga nating makaya na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos dahil nga sa kasalanan. Nang matapos likhain ng Diyos si Adan at si Eva nang ayon sa kanyang larawan, ay inutusan niya sila. Kayo ay magparami, yan ang kanyang utos, at punuin ninyo ang earth ng inyong mga anak. Ang ibig sabihin kasi ng Panginoon ay inilikha ko ang tao bilang inyong bilang kalarawan o kawangis ng Diyos for the purpose of man shall represent God on earth. Kasi inilikha nga sila na kawangis ng ating Panginoon. Ngunit nagkasala si Adan at saka si Eva. And because of this, nagkamali sila, they fall short of God's glory. They could no longer represent God on earth. Kasi sana kung sila'y namuhay ng may pagsunod sa Diyos, they can fully represent God on earth. So, hindi lamang nagkasala si Adan at saka si Eva. Ang nangyari, naipasa pa nila ang kalikasan ng kasalanan sa iba pang sangkatauhan. Kaya ang tao, mula nang ipinanganak, they can easily now sin against God.
Kaya nga dumating ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao sa Romans 5:12 at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa gayoy, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, meaning to say, we all have sinned against God mula pa nung sa ating kabataan. So, ang tao, mula sa kanyang fallen state, which they fell so short of God's glory, ay mga kapatid, ay kailangang maunawaan natin na para maipahayag ng Diyos ang kanyang maluwalhating glory, kailangan din natin munang malaman kung gaano talaga kalaki ang pagkakasalang ginawa ng tao sa Diyos. Bagamat yung kasalanang ginawa natin ay sumaatin mula pa nung kay Adan at si Eva, alam nyo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay talagang nangingibabaw. Ang pagkakasala ay hindi gusto ng Diyos, ngunit ang kanyang kaluwalhatian pa rin ang kumikilos upang magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. So, ano ang ibig sabihin ng ang lahat ay nakakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Ibig sabihin nito ay nagkulang si Adan at saka si Eva sa kanilang kakayahan na bigyan ng luwalhati ang Diyos. Sinabi nga ni Lord, Adan, huwag ninyong gagalawin yung puno na nandiyan dyan, ha? Ngunit sila ay sumaway. And the rebellion of Adam, ano nangyari? Hindi sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos para sa atin. Ngunit maraming mga tao ang nagsasabi, wala naman akong kasalanan eh. Kaya nga misa, pag iniimbita mo sila sa ganitong gawain magtuturo na lang ng ibang tao na dapat daw tawagin natin at isama natin dito at wala naman daw silang pagkukulang sa Diyos. Kaya yung 1 John 1:8-10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin yung ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipapahayag natin na ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. At kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang mga banal na salita. At dito sa Romans 9-12, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad ng aming napatunayan, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. So yan ang kalagayan po ng lahat ng tao. So ngayon ang Diyos, ano niyong ginawa? Despite of all these things that God has done against God, God has a wonderful plan for man. Ano ang plano ang ginawang plano ng So Diyos? God planned the God planned salvation for the salvation of man. man. So God saved man. God's glory is manifested in the salvation of man. Kailanman hindi natin maunawaan ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. At hindi rin natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos maliban kung maunawaan natin kung gaano makasalanan ang kaluluwa ng tao. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito ay ang kaloob na kalayaan mula sa ating mga kasalanan na ginawa ni Jesus, na posible sa pamamagitan ng pagkuha ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Everything is for God's glory. The last statement of Isaiah in 61 verse 3 testifies to the unifying motivation of all that God does. Ibig sabihin that He may be glorified. Ang literal na translation ng that He may display His beauty ay nagpapatotoo ng lahat ng ginagawa ng Diyos ay upang siya ay luwalhatiin. That God may display His glory and beauty means nais ng Diyos na maipakita ang kanyang kaluwalhatian at kagandahan maging sa pagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay maipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay naparito sa lupa upang magdala ng kaligtasan sa tao. Ang pagpapatawad sa kasalanan ng tao ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. God is glorified in the life, suffering,
death, and resurrection of Christ. Ang makasalanan ay nababago sa pamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ay katapat ng kasalanan ay ang kahatulan. Ngunit ang kabutihan ng Diyos, God's goodness is a manifestation of God's glory. God's judgment and goodness are all for the glory of God. Ngayon, ang tao nagkasala at nagbalak ang Diyos, kailangan magkaroon ng kaligtasan itong mga taong to. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos na kalarawan niya. So of all the creations, man is the only one created in the image and likeness of God. But then, ang kasalanan ay magdadala sa atin sa dagat-dagat ng apoy. At hindi na mapapayag ang Diyos na ang kanyang larawan ay pumunta roon o tumungo roon. So mayroon tayong tanong, bakit nais ng Diyos na iligtas ang mga sinner? Why God save the sinners? And everything therefore is for God's glory. Unang-una, ang kanyang dahilan is God's glory is manifested in His mercy and judgment. When God pours out His mercy, it's a manifestation of His glory. When God pours out His judgment, it is also a manifestation of His glory. Kaya ang Diyos ang siyang nag-decide na ihayag ang kanyang sarili sa atin at ipakita na siya ay isang maawaing Diyos. Nagbagamat malaki ang pagkukulang natin sa Kanya, ay sumasa atin pa rin at iginagawad pa rin niya ang kanyang dakila na awa sa ating lahat. Wala ho tayong katangian na kaibig-ibig. Talagang ang lahat ng tao ay may pagkukulang, may kasalanan. At ang pag-ibig ng Diyos naman ay sumasa atin. Bagamat hindi tayo lovable, pansinin ninyo, the incredible love of God still covers all of us. And His mercy is poured out upon us. And His grace is so glorious. Kaya ang Diyos, He's really majestic and splendor. Sapagkat despite of the situation of man, He still loves us. And His glory is manifested in the life of all His creation. Lalong-lalo na kapag sa mga taong napatawad na sa kanilang mga kasalanan, truly, the glory of God is manifested. Kaya nang ibuhos ng Diyos ang kanyang awa sa mga kasalanan at sila'y nakatanggap ng kapatawaran, ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag. Dahil ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng mga tao. Sapagkat perpekto ang plano ng Diyos sa pagliligtas. Ang mga tao nga na kasala, ngunit sinabi nga sa John 3:16 na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ay ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalawang Timoteo 1:9 hanggang 10, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa Titus 3:4-7, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. So, ibinigay sa atin ang biyayang ito, ang grasya sa pamamagitan ni Kristo. Bago pa simula ng panahon. Ngunit ngayon ito ay nahayag na sa atin sa pamamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Tinapos niya ang kapangyarihan ng kamatayan at sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay inihayag ang buhay na walang kamatayan. Tunay na maluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo kung bakit?
hindi naman tayo nararapat na patawarin sa ating mga kasalanan eh. Di ba? And the wage of sin is death. Ngunit, ang kapatawaran ng mga tao ay tunay na kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ay banal, kaya't ang nais niya, ang kanyang mga taong nilikha, ay mamuhay rin ng may katwiran, may kabanalan. Yun ang kanyang plano para sa lahat. Ngunit ang tao nga nagkasala. Kaya makita natin, the forgiveness of our sins, our salvation, is truly a manifestation of God's glory. Kaya ang Diyos, tunay na dakila. At ang isa pang dahilan, alam niyo kung paano niya ipinakita ang kanyang awa at ang kanyang judgment, ay ang nais niya kasi ang mga tao, mamuhay tayo na bilang mga representatives of God's righteousness. Mamuhay tayo ng may katwiran. Hindi tayo naligtas dahil sa tayo ay may mga ginawang mabuti. Tayo ay naligtas upang tayo ay gumawa ng mabuti para sa Diyos. And that is the point na itinuturo dito sa Ephesians 2 verse 10. See, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda na niya noong una pa man upang gawin natin. So una, kaya nagliligtas ang Diyos at nagpapatawad ng ating mga kasalanan ay upang maihayag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang awa para sa ating lahat. Now, ikalawa, ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos ang mga tao ay para ma-express niya ang kanyang sarili, maihayag niya ang kanyang sarili in a corporate way through His redeemed people. Meaning, kapag ang mga tao ngayon ay napatawad na, so maraming mga tao tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo bilang tanging Panginoon at tanging tagapagligtas, now He gathers all these people, put them together, and therefore, the body of Christ is in existence. At sa loob ng kalipunan ng mga mananampalataya, again, the greater manifestation of God's glory is seen. At tulad na lang ng bayang Israel, kanyang pinlano at kanyang inisip at kanyang talagang ginawa, ang buhay ng mga Israelita ay sa pamamagitan nila, maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam naman natin kung ano ang nangyari sa bayang ito, ngunit makikita natin na despite of the negative situations, despite ng kanilang mga hindi pagsunod at napakagulo nilang buhay, ay naroroon pa rin ang kagandahang loob ng Diyos sa kanilang lahat. And then ikatlo, ang nais kasi ng Diyos ay tayo ay mamuhay na may kabanalan, blameless, as representatives of this earth. Sa pamagitan natin, tulad ng Israelita, makita ng maraming mga tao ang attributes, ang karakter ng ating Panginoon. At ito'y magagawa natin kapag tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan at magsimula na tayo ng bagong buhay na may kabanalan at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, nung tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, He adopted us as His sons and daughter. Kaya yung kanyang paglikha sa Israel, ang ating Panginoon, meron siyang napakabanal na layunin. Ang kanyang kaluwalhatian sa buhay ng mga Israelita, ang siyang gumabay sa kanilang buhay. Kaya nga sabi ng Isaiah 43:7, He created us, He created mankind, to display His glory. At ito ang layunin ng ating Panginoon na mabuting ito rin ang lagay natin sa ating puso, the goal of our hearts, and that is to give God glory. So ngayon, bakit inililigtas ng Diyos ang mga sinners? Ngayon naman, tunghayan natin, ano ang ginawa ng Diyos upang tayo ay maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan? Dahil nga sa kasalanan ng tao, ang Diyos ay mayroon at ngayon ay may solusyon na para sa pagkukulang ng tao. Lahat tayo, alam naman natin na tayo nagkasala. Salamat na lang sa Diyos at tinawag tayo sa pamamagitan ng ganitong gawain at nakita natin na napakalaki ng ating kasalanan. Kung lahat ng mga testamento na narinig natin sa bawat isa sa atin, kagulat-gulat na sa bawat isa
ang pagmamahal ng Diyos ay binuhos niya para sa atin. Isipin mo na lang, kayong mga nakikinig ngayon, isipin mo na lang, nung ikaw ay tumayo at nagpatotoo na ang kasalanan mo ay nailigtas ng Panginoon, gaano na lang kaya ang kalawalhatian na mababanggit mo sa Kanya. Tunay nga na ang Diyos ay mapagpatawad at lahat ng nanaliligaw ay inililigtas niya. Hindi lamang ang ating kaluluwa na lubusang naligaw, na ang lahat ng tao na kaya niyang, lahat ng tao sa mundo ay kaya niyang iligtas. Nung last Sunday nga, tinalakay ko yung Salmo 87:1-7. Alam niyo ba ang pinagpropesiya doon na ang Ehipto, Babylonia, Tyre, kung titingnan niyo lahat ng nakapalibot sa Israel, north, south, east, west, na kung titingnan mo ay laban sa Israel, subalit doon ay prenopesiya na sila ay magiging born again. Hindi sila magiging kaaway na ng Diyos, nga mandi magiging kasama na ng Israel upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Basahin yan, mga kapatid, at makikita nyo pag-aralan ninyo at makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat doon ay makikita rin natin na nagmanifest ang simbahan upang ang simbahan ay gamitin ng buong bansa upang maipalaganap ang ebanghelyo o kaligtasan ng ating Panginoon. Si Jesus ay dumating bilang isang sakdal, walang kasalanan, na ganap ang kalwalhatian ng Diyos sa Kanya upang ibalik ang tao sa Kanyang orihinal na pagkalikha ng ating Panginoon. At yan ay upang bigyan ng kalwalhatian ang Diyos. So, kung ano ang ginawa ni Adan, ay binigyan naman ng solusyon ng ating Panginoon Heso Kristo. Lubos na ipinakita ni Lord Jesus, you see, ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ngayon ay magkakaroon ng kapatawaran at magkakaroon ng bagong buhay at higit sa lahat ay matamo ang buhay na walang hanggan. At ito naman ang layunin ng puso ng ating Panginoon, na ang lahat ng tao ay makatanggap ng Kanyang kapatawaran. Pagkat ang nais ng Panginoon, ang lahat ay magkasama-sama sa Kanyang tahanan sa langit. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay meron tayong mga babatiin na may birthday. Okay. Ngayon, sino-sino ba itong ating babatiin? Ito, marami sila. February 16, 2023, happy birthday, Sister Mona Caragi, Brother Abner Didikitanan, Sister Jerry Lalog, Brother Mon Hernandez, Brother Art Morales, Brother Joshua Villanca, and happy anniversary, Brother Carlo and Sister Nida Hilardino. Gelardino. Happy birthday po sa inyong lahat at happy anniversary. Sumainyo ang pagpapalang Diyos. Have a nice day. Have a wonderful day. Receive the blessings of the Lord. This is your special day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Tayong awitin. Meron tayong we have a repeat new song of the week, Ikaw o Aking Diyos, composed by Sister Mariam de Guzman, arranged by Brother Jess Atienza, and interpreted by Sister Venus Balangkit.
Ikaw, o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw, o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sa sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw ang aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sa sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ako muna. Yeah. Praise God, Sister Venus. Purihin ng Panginoon. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tinatalakay natin na ang tao ay nagkasala. Ngayon ay ano ang ginawa ng Diyos upang tayo ay to save us from sin. So, ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Sa bagong tipan, ang kalawatian ng Diyos ay nahayag sa kanyang anak sa pamagitan ni Heso Kristo. Ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kalawalhatian. Ang kalawalhatian ng kaisa-isang anak na nagmula sa Ama.
na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan ay makikita natin sa 1:1 talata 14. Dumating si Jesus bilang ilaw para sa pagpapahayag sa mga hintil sa kalwalhatian ng bayang Israel ng Diyos sa Lucas 2:32. Ang mga himalang ginawa ni Jesus ay mga tanda kung saan ipinahayag niya ang kanyang kalwalhatian. Unang miracle nga ay yung miracle in Cana na reveal ang kanyang glory, and his disciples believe in him. Ang kay Kristo, ang kalwalhatian ng Diyos ay meekly veiled, ibig sabihin mahinin na natatakluban, subalit madaling lapitan at nakikilala. Nangangako siya na babalik balang araw sa mga alapahap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalawalhatian sa Mateo 24:30. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa Diyos, sa sangkatauhan. At si Jesus ang naging tagapamagitan sa atin at binayaran ang halaga ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Siya ay naparito upang iligtas tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagiging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na nasa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Jesus left His kingdom in heaven and the glory He had there to take on human flesh. God's eternal goal is to bring many sons and daughters into glory. Sa Hebrews 2:10, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. Sa puso ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang desire ay makita na ang bawat nagkasalang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo. You know, the redeemed, they are evidence of God's grace, of God's faithfulness and power by cleansing them of their sins. Kapag napatawad na ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, nahahayag na tunay ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang mga kasalanan. Kaya yung 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya sa Romans 5:8-10, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo pagkat si Kristo ay buhay. Now, isa pang dahilan is si Christ ngayon na siyang ibinigay ng ating Panginoong Diyos Ama. He is the captain of our full salvation into glory. Dito sa Hebrews 2:10, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at sa gayon, makapagdala siya ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. See, and Jesus, Ang pangatlo, mga kapatid, Jesus was the seed of the divine glory, came into the earth to die, and growing up to blossoms in glory in resurrection. Si Jesus, ang binhi ng banal na kalawalhatian, dumating sa lupa upang mamatay at lumaki, upang mamulaklak sa kalawalhatian sa muling pagkabuhay. Sa John 12:23-24, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatian ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butin lang trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana.
At ang pang-apat, through Jesus Christ, we are saved in glory. The expression of God through the process of suffering. All sufferings help us along the highways of to Zion. Ibig sabihin, patungo sa kabanalan, patungo sa pakikipag-isa sa Panginoon, and transform us from glory to glory so that we may become His glorious bride. Matatagpuan natin yan sa Hebrews 10:32 to 35, sa 2 Corinthians 4:16 to 18, sa Salmo 84, 5 to 7, at sa 2 Corinthians 3:18, and of course sa Roma 8:17 to 18 and verse 21. Also, we receive forgiveness through the cross of Christ. Forgiveness is granted to the one who believes in Jesus Christ. John 8:24. Ang pagpapatawad ng ating Diyos ay nangangahulugan ng pagtigil ng galit sa isang taong nakagawa ng mali. Napakahalaga nito para sa maraming mananampalataya. Ang Diyos ay maawain sa mga taong tunay na naghahanap ng kanyang awa. And of course, forgiveness is granted to those who repent and confesses faith in Christ. Napakahalaga rin po nito, mga kapatid. Sa Acts 17:30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi, talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Sa Roma 10:9 to 10, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. And of course, forgiveness is granted to those who are immersed into the death of Jesus for the remission of sin. Sa Roma 6:3-4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nanabautisman kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan, sa kamakatuwid tayo namatay na at nailibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. And of course, sa Acts 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyong talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang nangyayari sa isang tao na napatawad sa kanyang mga kasalanan? Alam nyo, merong effect yan, mga kapatid. Kapag tayo po ay lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, ang unang-una ay napatawad tayo at tayo ay nakapanunumbalik sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil sa ang kasalanan nga ay nakapaghihiwalay sa ating Diyos, ngunit kapag tayo ay humingi ng tawad, pinatawad tayo, tinanggap natin ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo para sa paglilinis ng ating kasalanan, tayo po ay nakababalik sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ang pangalawa, ang pagpapatawad ng kasalanan ay nagagawang pagkasunduin ang dalawang tao. Ang isa ay ang nagsisisi at ang isa ay ang nagpapatawad. At sa ating situation, sa relation sa ating Diyos, ay nandiyan yung kapatawaran na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Nagkakaroon na ngayon ng isang mahusay na relasyon sa bawat isa. Ang nagsisisi sa kanyang kasalanan at ang nagpapatawad ay nagbibigay o naggagawad naman ng kapatawaran ng kasalanan ginawa sa kanya. And ikatlo, alam nyo, nagagawa ng kapatawaran ng ating kasalanan. Alam nyo, ito po'y nakatutulong sa ating health. It releases bitterness, it releases stress, it releases anger. Kasi alam nyo, negative kasi ang kasalanan eh. And something that is negative has also a negative effect sa ating katawan.
So it promotes healthier relationship. It also promotes for us to have good health. So forgiveness has a healing effect. At ikaapat, kapag napatawad ng isang sinner sa kanyang kasalanan, siya ay ligtas. The person is saved. And the Bible clearly states that the moment a person turns from his sin and trust na magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo, mapatawad sa kanyang kasalanan, siya ay ligtas sa Acts 2 from verses 36 up to 41. At ikalima, he has passed from spiritual death to spiritual life. Sa John 5 verses 24 to 26. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung papaanong ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. At ika-6, see, he has been declared not guilty. You see, in Romans 3:21 to 26, napakabuti at napakaluwalhati na Diyos. Tanging siya lamang talaga ang nakapagbibigay ng kapatawaran ng ating makakasalanan. Kapag tayo ay tunay na humingi ng tawad sa Diyos, nagpakumbaba at tinanggap ang ating Panginoon, na kung mga kapatid, we are now declared not guilty. At kapag tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, we are a clean slate. Hindi po nagpapatawad ang Diyos ng part by part lamang. Ngunit tayo tunay na nililinis sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At may maganda pa kaming nakita dito sa ating pag-aaral. Alam nyo, ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng tao ay hindi lamang sa pagpapatawad ng kanyang mga kasalanan. There are other areas in our lives na kung saan ang glory ng Diyos ay nagmamanifest. Ang kanyang kaluwalhatian ay nahahayag sa atin. So unang-una, saan natin makikita? Makikita natin ito sa 3 John 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. So it is the glory of God in man to be in perfect health. of Yan ang immune nais state. ng Panginoon. Alam nyo, ang kasalanan ay nagdadala ng hindi magandang effect sa ating katawan. But when we are forgiven, you know what? Nagkakaroon ng physical healing at makikita mo kakaiba na ngayon ang countenance ng isang taong napatawad. He is now beginning to go into a good state of health. At yan naman ay nakapagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos. Alam mo, ang Diyos ang lumikha sa atin, kaya siya rin ang makapagbibigay ng grasya sa atin upang tayo po ay makapanumbalik sa isang magandang kalalagayan ng ating katawan. At yan ay isa sa mga nagagawa ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alam naman natin na kung minsan meron tayong nagagawa sa ating mga katawan na hindi na makasiya-siya, that has a negative effect. But you know, when we ask forgiveness, we get back into good health, you know. And secondly, it is the glory of God in man to live and enjoy good things of this life. Nakikita natin yan sa Ecclesiastes 2:24 to 26. Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam ko ang lahat na ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpo upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. okay, it is the glory of God for man to live and enjoy the good things in life. Dahil ang kasalanan will not really make you happy. Dahil kasi ang kasalanan nga, may negative effect.
Kaya kung minsan ng mga tao nagpapanggap lang sila na masaya sila, but deep there inside, there is such a longingness for something that is good and better in their lives. Maaring hindi na ihahayag ng kanilang bibig, ngunit sa kanilang countenance, sa kanilang kaluluwa, ay ninanais nila ng isang mabuti at maayos na uri ng buhay. At yan ay ating natatanggap kapag tayo ay nanumbalik sa ating Panginoon at mapatawad sa ating mga kasalanan. Now, thirdly, It is the glory of God in man to live life that is without fear, anxieties, worries, confusion, and of course, yung mga kahihiyan. Makikita natin yan sa 2 Timothy 1:7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang mga tao kasi masyadong balisa. Lahat na lang pinoproblema. Lahat na lang maraming iniisip. You know what? Alam nyo, lahat talaga yan. Every day we meet them. Meron ka talagang babayarang Meralco. May babayaran kang tubig, bibili ka talaga ng pagkain, may babayaran kang eskwela, marami kang bayarin, may ipagagawa kang sasakyan, oh my God, all of these are in our everyday living. But you know what is good? And when the glory of God is upon us, you know we can live in peace and leave all of this to God. God, you created me, so help me, God. Kaya nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa awat grasya at kapangyarihan ng kaluwalhatian ng ating Diyos. You know, magkaroon ka man ng kabalisahan, magkaroon ka man ng worry or fear, ay hindi ka naman nananatili dyan. Sapagkat alam natin na ang Diyos na puno ng kaluwalhatian ay sumasa atin. So, ikaapat, It is the glory of God in man to fulfill his destiny and make a positive impact on the lives of those around him. So 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang lahat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. So, kaluwalhatian ng Diyos sa tao ang tuparin ang kanyang kapalaran at magkaroon ng posibleng epekto, positibong epekto sa buhay niya na nakapaligid sa kanya. Yan ang tungkulin ng Diyos. Kung tayo gumagawa ng mabuti, nakikiayon tayo sa kapangyarihan at kagustuhan ng Diyos, makikita natin sa ating buhay, sa kapaligiran natin, maaakay din natin sila sa pamagitan ng ating pagiging matibay sa pananampalataya at pakikipaglaban sa hamon ng buhay. kapag natutupad natin ang ating role dito sa lupa, you know, God has a plan. You know, ang galing-galing talaga ni Lord. Yo. Alam nyo, maraming mga tao ang nagsasabi, why do I have to read the Bible? It's just a history book. Sabi niya, history lang naman yan ng kalupaan o ng mundo. Yes, my dear people of God, how do you spell the word history? History. Well, separate mo yung mga letrang yan. It is actually His story. Ang galing ng Panginoon, ano? Yes, it's really a history book. It is His story. And man has a role to play. See, meron tayong role, meron tayong responsibility. And when we fulfill our calling, when we fulfill what God wants us to do, we are giving glory to God. And God is glorified, and His glory is manifested in our lives. Now, if there are times in our lives na hindi tayo nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos o ang glory ng Diyos ay hindi nagmamanifest sa atin, let's be very discerning. Ang lahat ng nagbibigay ng blockage o harang sa ito ay ang kaaway. Umiwas tayo at madalangin tayo na magpatuloy na mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian ay maihayag sa ating buhay araw-araw. You know, kapag hindi ho nagaganap ang manifestation of the glory of God, now this is a violation of the order of which God has planned. So, because man should live a life that gives glory and honor to God. Yan nga yung Isaiah 43:7. Now, kapag ang maraming mga tao ngayon ay napatawad na,
God puts them together. Napansin nyo ba na kapag tayo ay humingi ng tawad sa ating kasalanan, pauupuin ka ng Diyos diyan sa Bible study. Right? Bakit? Because He brings them all together to be the body of Christ. And the greater manifestation of God's glory ay nasa church. The manifestation of God's glory in the church, because all these people has been redeemed. All these people are forgiven by God at nahayag sa kanila ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Sa 1 Timothy 3:15, Paul refers to the group of believers na sambahayan ng Diyos na buhay. Now, this is a collection of saved people. Now, it is the family of God. And dito sa kanila, the glory of God resides and is clearly seen. The glory of God is manifested. Kaya ang simbahan ay dapat na magpatuloy na maging dalisay, mamuhay na may kabanalan, at manampalataya ng tunay sa ating Diyos upang maibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya si Paul, nanalangin siya na ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay mahayag sa buong mundo. Kaya nga, sinasabihan tayong lahat sa Matthew 28:18-20, go throughout the whole world. Preach the gospel, ihayag ninyo ang ating Panginoon, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At yung dito sa Psalm 50 verse 2, God shines from Zion, and Zion is a holy place, the city perfect in its beauty. You see, the church is exceedingly beautiful. It is splendid. Bakit? Because this is a group of saved people. We are now clothed with the righteousness of our Lord Jesus Christ. And we have that glory of God within each and every one of us. You see, the name Zion is used to describe a place appointed by the Lord where His followers can live and serve God. The Zion is called the city of holiness. Kaya, mga kapatid, tayong lahat ngayon ay nakadarama, nararanasan natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. And someday, when we go and die, kapag natapos na ang ating buhay, we will come into God's presence and will be surrounded by God's glory and majesty. And then, when that time comes, truly, the greatness of the manifestation of God's glory, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang splendor, ang kanyang majesty, ay makikita na natin ng harap-harapan. Purihin ang ating Panginoon at salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral ng tungkol sa kanyang kaluwalhatian. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos, Pastor, para sa ating closing prayer. Yes, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Good day. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy